Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Umakyat na sa 14 ang kumpirmadong patay dahil sa magkakasunod na pananalasa ng bagyong Butchoy at Karina na nagpalakas sa hanging habagat. Di pa kasama sa bilang na yan ang tripulanteng nasawi sa paglubog ng sinakyan niyang motor tanker sa Bataan. Dagdag sa pinangangambahan ng malawakang banta ng oil spill, lalo't may kargang 1.4 million liters ng industrial fuel oil ang tanker. Nakatutok si Rafi Tima. Madilim pero tanaw sa kuwang ito ng Philippine Coast Guard ang unti-unting paglubog sa dagat ng isang motor tanker pasada 1:00 kaninang madaling araw. Nangyari yan sa may Lamao Point sa Limay, Bataan habang papunta sana ng Iloilo ang MT Terra Nova. Agad na rumisponde ang PCG para sagipin ang sakay nitong 17 tripulante pero 16 lang sa kanila ang nasagip at 4 rito ang kinailangang bigyan ng karagdagang tulong medikal. Ang isang nawawala, wala ng buhay nang matagpuan ng mga otoridad kaninang hapon. Nagsagawa na rin ng aerial survey ang PCG bilang bahagi ng kanilang oil spill response operations. Lalo't may kargang 1.4 million liters ng industrial fuel oil ang lumubog na tanker. Sa ngayon, may na-monitor ng oil spill 5.6 nautical miles sa silangang bahagi ng Lamao Point. Nakikipagtulungan na raw ang PCG sa mga oil spill response organizations para mapigilan ang pagkalat ng langis. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Camanaba dahil sa pagsabay ng high tide. Sa isang ilog sa Malabon, isang bangkay ng lalaki ang lumutang. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Yes, Emil, samot-sari na nga ang mga problemang kakibat ng ilang araw ng baha dito sa Camanaba. Ang ilan sa ating mga kababayan, hindi na lamang yung pagkain at tubig ang pinoproblema, kundi pati na rin ang komunikasyon dahil lowbat na ang kanilang mga cellphone dahil ilang araw na ang walang kuryente. Ilang araw na ang baha dito sa Tanza, sa Navotas. Kaya naman ang mga nananatili sa lubog na bahay, kapos na raw ang supplies. Pagkain, syempre wala kaming mabilihan ng bigas eh. Sarado na yung mga tindahan. Dahil umaabot ng dibdib ang tubig sa ibang bahagi ng barangay, wala pa rin kuryente sa lugar. Kaya problemado ang marami na lowbat na ang cellphone. Ay, apakahirap po, hindi po kami makakontak po sa kamag-anak namin sa malayo para sana madalahan kami din ng tulong. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Tansa, sa Navotas at makikita po natin talagang lagana pa rin ng baha dito. Ang mga residente po dito, sumasakay sila ng bangka para makapunta sila doon sa palengke, doon sa kanilang mga patutunguhan, pauwi sa kanilang mga tahanan. Magkano po dyan ang sakay? Magkano po ang sakay? 30 lang po. 30. Kaya ang mga hindi makapangisda, pamamasada ng bangka ang pinagkakakitaan. Hindi ka pwede sa dagat, sir. Lalaki ng alon eh. Kaya dito kami ngayon sa mga baha. Makakuha lang ng pambigas, pwede na. Ang mga nalubugang bahay, kanya-kanyang adjust. Si Ruel Ramos, inanod na gaming chair pa ang patungan ng kalan para lang makaluto ng pagkain. Makakain na rin po. Nagugutom na rin po kayo. Pagtawid buhay na yun. High tide kanina, kaya imbes na humupa ang baha, tumaas pa ang tubig. Sa katabing syudad ng Malabon, lubog pa rin sa tubig lalo na ang sentro nito. Mula sa area ng Palengke at Punduhan, pati na sa mga barangay Tanyong at magkatabing barangay Longos at Tunsuya. Gaya ng babaeng ito na sunong pa sa ulo ang kanyang bag para lang makauwi mula sa malayong biyahe. Galing pa pala kayo sa probinsya? Cebu. Galing pa Cebu? Dali lang. Ang lalaking ito naman sa baha ng Alakal. Sa baha, marami. Bakit po? Halos kasi yung mga ibang mga mayayaman, yung mga ibang plastic na tinatapon, hindi nila kinukuha. Ang mga karitong dating panghakot ng banyera ng isda, panghatid ngayon ng pasahero. Isinisiri ng ibang residente sa nasirang navigational gate sa kalapit na Navotas ang paglaki ng tubig. Kasi floodgate yun eh. Kukontrolin niyo yung high tide eh. Ano nangyari? Wala. Sinagasaan ng birds eh. Isang katawan ng lalaki naman ang nakitang lumulutang sa ilog sa barangay Tanyong. Agad siyang kinuha ng rescue team. Sa karatig syudad naman na Valenzuela, kanya-kanyang linis ang mga residente sa mga lugar na humupa na ang baha.
Alam mo, Emil, dito sa kinaroroonan natin sa Malabon, ito yung kanilang main road, ito yung patungo doon sa kanilang City Hall at patungo sa kanilang ospital. Sa ngayon ay mataas pa rin yung tubig dito at actually, Emil, dito nga sa ating kalapit lamang dito, may isang ambulansya dito na hindi makatuloy. May mga sakay sila na mga napako, may mga na-injured. Hindi sila makatuloy dito kasi yung ambulansya ay mababa lamang at hindi kayang tawirin itong area na to. Mabagal yung pagbaba ng tubig at umaasa nga yung mga residente rito na titigil na yung pag-ulan para nga humupa na yung baha at kahit papaano ay unti-unting bumalik sa normal yung kanilang buhay dito sa Malabon. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Nagkanya-kanyang latag sa departure area ng NAIA ang mga pasaherong stranded at doon nagpalipas ng magdamag. Maki-update tayo roon sa live na pagtutok ni Mav Gonzalez. Mav? Maris, marami na naman ng pasahero ang stranded sa NAIA terminals dahil mahigit 100 ulit yung mga canceled flights dahil pa rin sa bagyong Karina. Ang bakasyon sa Disneyland na uwi sa latag sa NAIA Terminal 3. Nakansila kasi ang flight ng pamilya ni Joy pa Hong Kong kanina at bukas pa sila makakaalis. Dito na po muna mag-stay. Hintay na lang po namin yung para bukas. Kasama pa kayong bata. Kaya nga po, hirap po. Ay, kahapon pa po kami din eh. Kasama nilang stranded din sa NAIA 3 dahil sa bagyong Karina, si Nanay Kasuma na uuwi dapat sa General Santos City. Nadoon na kami sa baba. Maya-maya nawala. Wala na yun. Tapos sige namin pa tingnan yung aming yung ticket namin. Sabi nila, kansilado na ang flight ninyo. Sabi ko, saan naman kami pupunta? Iparibok nyo. Buti na lang at hindi pa umalis ang anak niyang naghatid sa airport. Kaya ngayon, heto't para silang nagpipiknik dito sa departure area kasama ng ibang pasaherong stranded. Yun ang mga bago kong friends. Madami sila. Kagabi, binila nila ako ng mga kape, tinapay, at saka yung donut. Hindi ako makatulog. Parang malamig at saka maingay. Ikaw kasi na may edad na, ayaw mo yung maingay. Ang mga OFW nakakapasok sa OFW Lounge kung saan mas komportable at may libreng pagkain. Pero ang ibang pasahero, kanya-kanyang latag ng karton sa departure area. Bumisita naman sa NAIA Terminal 1 si Migrant Workers Secretary Hans Kakdak para tingnan ang lagay ng mga OFW na apektado ng flight cancellations. Meron ding Migrant Workers Assistance Center sa terminal para tumulong naman sa mga paalis na OFW. Sa huling flight advisory ng Manila International Airport Authority o MIA, 144 flights ang kanselado ngayong araw. Kabilang dito ang Taipei flights ng KLM Royal Dutch Airlines, EVA Air, China Airlines at Cebu Pacific at Guangzhou flights ng Xiamen Air at Philippine Airlines. Marami ring kanseladong domestic flights. Maris, as of 4 p.m. naman ay nasa 153 na yung total canceled flights. Buong maghapon ay maayos naman yung lagay ng panahon dito sa NAIA area. Pero paalala pa rin po sa mga pasahero, i-check nyo sa airlines ninyo kung tuloy ang flight para hindi po masayang ang punta nyo sa airport. Maris? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Kamustahin naman natin ang lagay ng ginang na nanganak sa gitna ng pagbaha kahapon at ang mga pasaherong sakay ng bus na tumirik sa malalim na baha. Nakatutok si Mark Salazar. Kuha ang video na ito ng isa sa mga pasahero sa loob ng bus na sinuong ang malalim na baha at tumirik sa Araneta Avenue sa Barangay Tatalon sa Quezon City kahapon. Ay, usok na! Balik ko na, kuya! Umabot hanggang tuhod ang tubig sa loob ng bus. Nakalahati ang nalubog. Ayon sa isang pasahero, may ilan daw na nakalabas sa bintana ng bus at lumangoy paalis. Maya-maya may dumating na mga residente at tinulungan silang makalabas. Saka sila isinakay sa bangka para ilikas. Inabot daw sila ng lagpas kalahating oras bago masagip sa bus. Buhay kami! Buhay kami! Ang tindi ng bahang dinanas ng maraming lugar sa Kamaynilaan, bakas sa basurang naiwan. Kita yan sa 10 feet na taas ng steel matting fence na ito na namumutiktik sa mga plastic. Nasa 15 feet naman ang punong ito na animoy nagbunga ng mga basura.
Pero nasa mga inner road makikita ang pinsalang iniwan ng baha. Karamihan sa mga bahayan sa Don Pepe Street ay walang naisalbang gamit sa bilis daw ng pagtaas ng tubig bandang alas 6 ng umaga kahapon. Hindi nakala na ganun, tataas ng ganun. Malaundoy na nga, sir. Abala pa sila sa paglilinis ngayon, kaya hindi pa raw naiisip kung paano babangon. Katulad nga po niya, magpapasok na sa Lunes yung mga bata. Yun pang isang iniisip namin dahil naapektuhan nga dahil hindi kami makapabiyahe, makapamasada. Dahil naglilinis muna po kami. Motorsiklo ang pangunahing gamit sa hanap buhay ng mga taga Maria Clara at lahat sa kanila ay nalubog ng baha. Mabuti at may kapitbahay na magkukumpuni ng pinakamahalagang gamit para sa kanila. Bahala na sila, magkano ibibigay nila. Ito naman ang San Juan River na umapaw sa bahayan ng Barangay Talayan, Quezon City, bandang alas 6 ng umaga. Mga oras na nanganganak pa man din si Micaela Bravo. Kasi nung alas 4, sinabi ko na sa lola niya na masakit na yung tiyan, hindi wala pang baha doon. Sabi naman ng lola niya, wala pa daw. Kaya ayun, nung mga bandang alas 5, alas 6, doon na tumaas yung baha, di na namin nadala. Kaya dyan na sa bahay ng anak. Maayos na ang lagay ni Micaela na nagpapagaling ngayon sa ospital kasama ang kanilang baby boy na papangalanan daw nilang David Esther. Kung sa panganganak sa baha ang kay Micaela, paglilikas naman ng burol ang laban kahapon ni Charlene. Hindi rin nila inasahan ang mabilis na pagtaas ng tubig sa San Juan River. Wala pa pong baha, malapit nang pumunta, nilikas na po namin. Binuhat po, dinala po dun. Alas 4 po ng madaling araw. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Office of the Vice President na umalis pa abroad si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang pamilya. Tiyempo sa pananalasa ng bagyong Karina at ng Habagat. Ayon sa ulat, lumipad pa Germany kahapon ng madaling araw ang bise, kanyang asawa, mga anak at ina. Sa isang pahayag, sinabi ng OVP na unfortunate o nakalulungkot na ang kanyang biyahe ay nataon kasabay ng bagyo. Personal trip daw ito kasama ang kanyang pamilya at may kaukulang permiso ang kanyang pag-alis. Nag-issue daw ang Office of the President and Travel Authority na may petsang July 9. Gayunpaman, lagi raw handa ang Disaster Operations Center ng OVP na tumulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Ngayong araw na mahagi ang opisina ng pagkain sa mga disaster responders sa Barangay Manresa, Quezon City. May relief bags din para sa 300 pamilyang inilikas. Kanselado ang pagbubukas ng klase sa Lunes sa ilang paaralan ayon kay Education Secretary Sunny Angara. Maraming paaralan daw kasi ang kailangang ayusin at linisin dahil sa malawakang pagbaha. Bukas ilalabas ang listahan ng mga paaralang suspendido ang pasukan. Kung di kaya, di rin daw pipilitin ang mga paaralan sa mga nasalantang lugar na nagbukas ng klase sa Lunes. Good evening mga kapuso! Nakiisa ang ating Kapuso Navy Reservist gaya ni Dingdong Dantes sa pamimigay ng relief goods ng GMA Kapuso Foundation sa Marikina. At hindi lang yan, bahagi rin ng nalikom na pera sa recent GMA Gala ay i-divert para makatulong sa mga nasalanta ng bagyo. May report si Lars Santiago. Suot ang kanilang uniforme bilang Navy Reservists. Dumating sina Dingdong Dantes, Rocco Nasino at Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez sa Malanday Elementary School sa Marikina para makatuwang ng GMA Kapuso Foundation sa pamimigay ng relief goods sa mga binaha dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Automatic na raw para kina Dingdong, Rocco at Beatrice ang tumulong sa mga ganitong pagkakataon. Ito yung mga bagay na ginagawa namin as reservists. One of the few things that we do as reservists, kaya kung saan mo may pangangailangan, ando kami, especially sa GMA Kapuso Foundation right now, dito po sa Marikina. Mukhang nakakapaghatid kami ng ngiti dito, so malaking bagay na yun para sa amin. Pero para makita yung sitwasyon nila dito, mas na ginaganahan kami na makatulong ngayon. Ako personally, as a Cebuana, personal ko naranasan ito in 2021 during Odette.
So I know what it feels like. So nung tinawagan kami that our kababayan needs help, hindi talaga ako nagdalawang isip. Nagpunta rin si Nadong sa Barangay Tanyong upang maghatid ng tulong. Si GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and COO Ricky Escudero Katibog, umaapaw ang nararamdamang tuwa at pagmamalaki. I'm very, very proud of all of them. Kasi alam mo, ang kasabihan ngayon, kindness is the new wealth. And it is very important na gamitin ang celebrity for charity. Lubos din ang pasasalamat ng GMA Kapuso Foundation dahil ang halagang nalikom sa nagdaang GMA Gala ay nagagamit ngayon bilang pantulong sa mga nasalanta ng bagyo at baha. Nung nangyayari ito, si Ma'am Annette Gozon, she called up and she said, Ricky, i-divert na natin yung na-raise natin from the very successful GMA Gala nung Sabado. So, less than a week, i-divert daw para sa mga naapektuhan dito ng Bagyong Karina. Kumusta naman kaya ang karanasan ni Dingdong, Rocco at Beatrice sa kasagsagan ng walang tigil na pag-ulan kahapon? Thank God, okay naman. Kaya nakakalungkot lang na may ibang hindi okay. Kaya sana matapos na ito para sa kanila as soon as possible. Okay naman, kami sa Antipolo okay naman, pero malakas na hangin, pero hindi ako hindi makababalat ng tao para tumulong. So nakita ko talaga yung lumaragas ang Marikina River. We were just fortunate na medyo malayo kami sa area and mataas yung tinitirahan namin. Pero nakakaawa talaga yung mga naging affected. Para sa GMA Integrated News, OR Santiago, nakatutok 24 oras. Update po tayo sa lumubog na motor tanker sa Bataan. Inaalam na ngayon ng DENR ang eksaktong lokasyon ng motor tanker. Sa gitna niyan, sinabi ng Coast Guard na wala pang indikasyon na tumatagas na milyong-milyon litro na industrial fuel na karga nito. Mula sa Limay, Bataan, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Maris, bagamat may nakita na ngang oil slick sa lugar kung saan lumubog ang Terra Nova, hindi nga raw ito nangangahulugan na tumagas na yung laman nitong krudo. At bago mangyari ito, nais na mga otoridad dito na mahigop na yung laman nito sa lalong madaling panahon. Ayon sa may-ari ng barko na Port Navarga Ship Management, nakaschedule daw dapat silang maglayag mula sa Limay, Bataan noong July 22, pero pinigilan daw sila ng Coast Guard. Kinabukasan na raw ng gabi nang payagan sila ng PCG na maglayag. Pero pagdating sa bandang Nasugbu, sinalubong na sila ng malalaking alon at malakas na current. Sinubukan daw sumilong muna ng barko bago magdesisyong bumalik sa Limay. Alas 11:30 ng gabi, habang pabalik, unti-unti na raw tumagilid ang barko at dito na sila humingi ng saklolo sa PCG. Sinusubukan namin kunin ang panig ng Coast Guard sa sinabi ng may-ari ng barko. Agad na nagtungo dito sa Bataan si DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga para personal na alamin ang kalagayan ng lumubog na oil tanker. Sa ngayon, hinahanap pa raw ang eksaktong lokasyon nito sa ilalim ng tubig. Kailangan pong malaman kung saan nga po siya ngayon at kung ano po yung estado ng struktura ng barko. And then, andito po kami upang tumulong. Meron po kami isang barko na pwede humanap kung saan man ang barko natin ngayon. Oras na matukoy ang lokasyon, maglalagay daw ng mga monitoring instruments ang DENR. Bukod sa abalang shipping lane, dito rin nangingisda ang maraming taga-Bataan. Pero ayon sa Bataan Station Commander ng PCG, wala pang nakikitang langis na tumagas mula sa karga ng barko. Posible raw na fuel ng barko o fuel mula sa deck at tubo ng barko ang nakitang oil spill kanina. Target ng PCG na mahigop ang laman ng langis ng tanker sa loob ng 7 araw. Positibo naman ang gobernador ng Bataan na agad makikita ang barko dahil hindi naman daw malalim ang bahaging ito ng Manila Bay. Ang lalim po ng ating Manila Bay ay mga 30 meters. So ano po yan, hindi po imposible na magawa ng paraan para safely, securely mailabas yung laman ng tanker na langis para po hindi makaapekto sa ating kapaligiran. Alam na ni Pangulong Bongbong Marcos ang sitwasyon at nag-utos sa iba't ibang ehensya na i-assess ang epekto sa kalikasan ng oil spill. The fuel that's being released, what are the tides, what are the winds, where is it headed, para maunahan na natin.
Sir, DOST, DOST maybe can also make some, sir. some determinations on that. Maris, ayon sa may-ari ng barko, nakikipagtulungan naman sila sa mga otoridad para tiyakin na malimitahan yung potential damage na dulot ng kargang krudo ng kanilang barko. At kung makikita sa aking likuran, masama pa rin yung panahon dito sa Bataan na posibleng makaapekto sa paghahanap sa eksaktong lokasyon ng lumubog na barko. Yan ang latest mula dito sa Limay, Bataan. Maris? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Rafi, Tima. 15 tao ang natrap ng gumuho ang isang pader sa Cainta, Rizal. Buwis buhay naman ang rescue operation sa isang komunidad doon kung saan lampas tao ang baha. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Dito tayo. Ayan, dito tayo, yung walang basura. Ito ba yan? Creek na po yan, ayan, no? Doon pa sa kabila. Doon pa yung creek, doon pa. Lagpas tao ang bahang daraanan bago marating ang lugar na ito na kung tawagay Tribu Community. Sakop ng Barangay San Isidro, Cainta, Rizal. Pinasok ito ng Cainta Rescue kagabi para iligtas ang nasa 15 kataong kinabibilangan ng mga bata at matatanda na natrap. Makaraang bumigay ang isang pader sa lugar, dulot ng walang tigil daw ng mga pag-ulan. Isolated yung lugar, tapos nawala ng kuryente, nalagpas tao yung tubig. Nakuha naman namin lahat, sumama naman lahat at dinala namin dito sa evacuation center. Tumigil na ang ulan kanina dito sa Cainta pero lubog pa rin ang halos lahat ng mga residential area na nasa kabaan ng Imelda Avenue. Sa gilid ng kalsada, ginawa munang parking lot ng mga sasakyang iniangat ng mga residenteng nakatira sa binabahang mga lugar. Sakay ng mga balsang gawa sa kaha ng mga lumang refrigerator na penetrate namin ang lubog ng mga komunidad. Dito namin nakita ang mga residenteng nagsipaglusong na sa baha. Makapamili lang ng pagkain at iba pang pangangailangan sa labasan. Bumili kami ng bigas, saka wala eh. Nakakatakot. Marami rin ang hindi makalabas at atrap sa kanilang mga bahay. Ang tubig sa mga estero, apaw pa rin hanggang kanina. Matagal umupa ngayon ng baha. Dati, sandali lang eh. Ang Vista Verde dati sa Phase 1, dumaan kayo, wala. Ngayon, meron na eh. Ano nakikita niyong dahilan, Kapitan? Dumami yung bahay. Then, at the same time, pag nag-overflow yung creek, nagba-backflow sa amin. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Cainta, 85 to 90% o nasa higit 200,000 ng mga taga rito ang apektado ng bagyo. Kayo ho ba ay may naisalba pang gamit? Damit? O kahit konting pera ho? Pera wala. Wala akong pera eh. May mga pumping station daw silang pinagagana na ng higit 24 oras para mapababa ang baha. Sa lalong madaling panahon, sana lang daw, tumigil na rin ang ulan para bumaba na rin ang tubig sa floodway. Nakadepende yan doon sa Marikina River. Pag tumaas sa Marikina River, yan ang apektado. Yung kabilang problema ko, yung nasa Barangay San Isidro, yun naman yung nanggagaling sa higher slopes ng Rizal na sinasalo ng mga creeks ng villages na along Imelda Avenue. Sa datos ng Rizal Police, 3 na ang nasawi matapos makuryente. 6 naman ang sugatan sa landslide. 1 ang naitalang nawawala, habang ang mga nasa evacuation center nasa higit 12,300 families. Tiniyak ng Rizal Provincial Government, husto ang relief goods para sa mga naapektuhan. Katuwang daw nila sa pag-atid ng konting tulong ang ilan sa mga nagkakawang-gawa nating kababayan. Tulad ng magpartner sa negosyong kainan na sina Jessie at Kremi. Kahit binaharin, binuksan nila ang kanilang restaurant upang mamigay ng mga lutong pagkain sa mga naapektuhan ng baha. Katuwang nila, ang kanilang mga tauhan na kahit sarado ang kanilang restaurant ay tatanggap pa rin daw ng sweldo. Tinry po namin mag-give back naman to the community po. Masarap kasi sa pakiramdam pag namimigay. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, wala na ang bagyong Karina sa Philippine Area of Responsibility o PAR, pero magpapatuloy ang epekto ng habagat sa bansa. Bukod yan, may namataan ding bagong sama ng panahon. Umaga kanina, nang tuluyan na makalabas sa PAR ang bagyong Karina. Bahagyayang humina dahil sa interaction nito sa mga kabundukan ng Taiwan kung saan ito naglandfall. Kaya mula sa pagiging super typhoon ay ibinaba ito sa typhoon category. Kahit nasa labas na, hindi pa rin inaalis ng Pag-asa ang signal number 1 sa Batanes dahil posibleng mahagi pa rin ito ng bahagi ng bagyo habang lumalayo sa PAR. Sabi ng Pag-asa ay naasahan magtutuloy-tuloy na ang paghina ng bagyo habang tinutumbok ang southeastern China. Patuloy naman itong pinalalakas ang habagat na makaka-apekto pa rin sa bansa.
Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin pero hindi na kasing tindi ng buhos noong kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat. Umaga bukas, may tsansa pa rin ng ulan sa Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, Bataan at iba pang bahagi ng Central Luzon at Mindoro provinces. Bahagyang madaragdagan sa hapon kasama na ang Cagayan Valley, Cordillera, Palawan, Bicol Region, Samar Province, Aklan, Antique, Caraga at Davao Oriental. Sa Metro Manila, meron pa rin tsansa ng ulan lalo bandang tanghali at hapon. Delikado pa rin pumalaot sa Batanes pati sa northern at western seaboards ng Northern Luzon. Samantala, isang bagong low-pressure area ang namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan yan sa layong 985 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, sa ngayon ay mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo pero dahil nasa karagatan, patuloy na imo-monitor sakaling ito'y lumakas. Wala pa rin itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Sa gitna ng bagyo, lumutang muli ang bayanihan ng mga Pilipino. May binahang cancer patient na ipinagluto ang ilang evacuee. Marami ring tumulong sa pag-rescue ng tao at maging alagang aso. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa panahon ng delubyo at krisis, may mga taong isinasantabi ang personal na kaligtasan at pangangailangan para unahin ang iba. Gaya ng cancer patient na si Mercy Absalon. Hanggang tuhod ang baha sa bahay ni Mercy sa Barangay Santa Lucia sa Novaliches, Quezon City kahapon. Pero ang inisip niya, ang mga evacuee na kailangang pakainin. Kahit may sakit po ako, gusto ko pong tumulong din po. Kahit hirap po, masaya po eh. Masaya po na nakakatulong po tayo sa kapwa natin. Na kahit papaano, ako rin kailangan ko rin po ng tulong. Pero mas iba po talaga po yung saya pang nakakatulong. Sa iba't ibang evacuation center sa Barangay Santa Lucia, mahigit 500 pamilya, katumbas na mahigit 1,500 na individual ang nagsilikas. 4 na maliliit na anak ang kasama ni Carla at kanyang mga magulang na lumikas nang umabot na sa bewang ang tubig sa kanilang lugar. Lumikas po kami agad kasi sa sobrang lakas ng ulan. Tsaka bigla pong pagbaha. Lagpas po tao. Nandito tayo sa Tarhaville sa Novaliches, Quezon City. Isa ito doon sa mga grabeng binaha kahapon. Kung napapansin niyo yung pader na yon, ang likod nun, kabila nun, creek daw. Umapaw yun kahapon, kaya yung baha rito, umabot hanggang second floor ng mga bahay. Sa ilang bahay, may bakas ng baha sa pader. Sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City, inuna ni Manuel Bermas, miyembro ng BERT o Barangay Health Emergency Response Team, ang ibang tao kaysa sarili niyang pamilya. Kahit lagpas 3 tao raw ang lalim ng baha sa bahay niya, nilangoy niya ang malalim na tubig sa ibang lugar para magligtas ng mga naipit sa baha. Kanina, kasama rin siya sa retrieval operations ng isang pinaniniwalaang nalunod sa baha. Kahit na alam namin na buhay namin na nanganganib, basta makatulong kami, masaya na po kami nun. 10,000 ang evacuees sa Barangay Bagong Silangan na ayon sa alkalde ng Quezon City ay ang pinakaapektado ng ulan at baha kahapon. Sa buong syudad, tinatayang 50,000 ang evacuees. Tumulong ang ilang leader ng Kamara sa pamamahagi ng relief goods sa kanila. If the weather doesn't get worse, we're preparing for them to go home na. Sa Barangay Marikina City naman, isang lalaki ang lumangoy sa baha para sagipin ng isang asong na trap sa gate ng isang bahay. Dinala ang aso sa evacuation center pagdating ng mga rescuer. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 oras. Dagdag kalbaryo sa mga pasyente ang abot baywang na baha na nagpalubog sa isang ospital sa Bulacan. Pati mga gamot nasayang. Mula sa May Kawayan, nakatutok live si JP Soriano. JP. Emil, mga kapuso, pabugso-bugso po ang ulan dito sa malaking bahagi ng May Kawayan, Bulacan. At baha pa rin po ang ilang barangay dito sa bayan, kagaya po ng kung nasaan tayo ngayon sa Barangay Banga. At nandito po sa barangay na ito yung isang ospital na nalubog sa baha at labis na naapektuhan ang kanilang operasyon dahil nga sa habagat. Pasado alas 2 ng hapon kahapon nang unti-unting pasukin ng baha ang May Kawayan Doctors Hospital and Medical Center. Sa loob lang ng 2 oras, umabot na hanggang bewang ang tubig sa loob ng ospital, kaya kinailangan ng ilikas sa mas mataas na palapag ang ilang pasyente at mga gamit.
Ngayong araw, humupa na ang tubig pero balot pa rin ng putik ang halos buong ground floor ng pagamutan. Hindi kami makakapag-operate kung walang ilaw. Tubig, yan. Generator pa rin ang gamit nila kaya apektado na ang gamutan. May pinapasitiskan akong pasyente, hindi masitiskan dahil naka-generator lang yung hospital eh. Sa kasagsagan ng baha kahapon, isa ang stroke patient na si Edward na isinugod sa ospital matapos isalba ng kanyang caregiver at kanyang kaibigan. Dahil naalala ko, yung pasyente, hindi ko na maiiwanan talaga eh. Tubig, ganyan na. Ganito lang kababahigaan niya. Kaya isip namin, wala eh. Hindi niya ako iniwan. Ayon sa Bulacan PDRRMO, hanggang nitong alas 12 ng tanghali halos buong May Kawayan at Marilao ay apektado pa rin ng baha. Ang mga residente nagtali ng lubid para di anurin. Sabi ng mga residenteng nakausap natin, mas matindi pa raw ito sa Ondoy noong 2009. Ang naging basis nila ay kung hanggang saan umabot yung baha kumpara nung Ondoy. Nung Ondoy daw, umabot lang hanggang dito sa parang belt na to. Pero kahapon, umabot daw hanggang dito sa portion na to sa may papaya leaves. Mas malala po. Doble po. Ganito rin ang obserbasyon ng ilang nakaligtas sa baha. Gaya ni John Lloyd na halos 20 oras na natili sa bubong ng kanilang tinutuluyan. Sa ilang bahagi ng barangay, halos abot pa rin hanggang second floor ang baha. At sa mga oras na ito ay nananatili pa nga rin po ang hanggang tuhod ang baha at palalim patunong palalim hanggang palayo. At nananawagan po mga taga rito ng tulong gaya po ng pagkain, mga lumang appliance daw kung meron kayo, mga damit at gamot at inuming tubig na pwedeng na nilang mabigay sa kanila dahil lalo na po sa mga panahong ito. Yan muna ang latest mula rito sa May Kawayan, Bulacan. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Pinunaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang umano'y kakulangang kaugnay ng pagbibigay impormasyon tungkol sa masamang panahon. Inikutan din niya ang ilang binaha at naglatag ng mga posibleng solusyon at pagtulong. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isang araw matapos ang pananalasa ng mga pagbahang dulot ng bagyong Karina at Habagat, nagpatawag ng briefing ang Pangulo. Pero sa ilang pagkakataon, nakulangan siya sa mga impormasyon na ibibigay sa kanya. Sa isang punto'y pinutol na niya ang briefing ng Pag-asa. So where are we now? What is the situation on the ground now? Where is there still flooding? Where are there still isolated communities? That is what we need to know. Because para gumalaw yung lahat ng ating mga agency, we need to know where to go. That's really what I need to hear from you. Tila nakulangan din ang Pangulo sa naging briefing ng Office of Civil Defense kaugnay ng lawak ng pinsala. This is only NCR. I need a nationwide report. Yes, sir. The typhoon didn't only hit NCR. Yes, sir. We'll coordinate with Pag-asa rin, sir, yung binigay nilang list kanina. Yes, sir. Okay, look, yes, what I need to know, what we need for us to be able to decide what to do next. We have to understand what, kasi it's not very useful for me to hear that 164 requests for rescue were made. That means nothing. Where 130 of them were from one place. Doon tayo pumunta kagad. Paraan niya mas makita ang tindi at lawak ng pinsala, nag-ikot ang Pangulo sa ilan sa mga pinakanapuruhang lugar simula sa Valenzuela. Sa MacArthur Highway pa lang, bumungad na ang tindi ng pagbaha. Mga kapuso, nakatutok pa rin po ang GMA Integrated News dito sa pag-ikot ng Pangulo sa Valenzuela City. Nandito tayo ngayon sa bahagi na mataas pa rin ang baha. Kaya nakasakay tayo sa matataas na mga truck ay dahil hindi kaya ng mga maliliit na sasakyan itong taas ang baha rito. Makikita maraming mga residente nagtitiis sa maglakad sa baha na mula tuhod hanggang hita. Sarado ang maraming mga negosyo na pinsala. Ang bawat nadaraanan may daing ng tulong o hiling ng ayuda. Matapos ang briefing mula kay Mayor Wes Gatchalian, muling binanggit ng Pangulo ang kakulangan sa paglalabas ng napapanahong impormasyon sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam. Kahapon halimbawa, umapaw ang Lamesa Dam na dumadaloy sa Tulyahan River na maaring nakadagdag sa bagbaha sa ilang bahagi ng Valenzuela.
Nagkaring weakness tayo doon sa communication. Pag magbubukas ng dam, kung maaapaw yung dam, kailangan yung downstream communities, alam nila. And the LGUs. Mula sa Valenzuela, nadaanan din ng Pangulo ang Obando at Malabon, papunta sa Navotas, kung saan matatagpuan ang tinuturong dahilan ng matinding pagbaha. Ang Navotas Navigational Gate na nasira kamakailan. Una rito, inatasan na niyang MMDA at DPWH na maghanap ng kahit pansamantalang paraan habang hindi patuloy ang nakukumpuni ang nasirang gate. Hanggang sa mga oras kasi na yun, kahit tumigil na ang mga pag-uulan, 80% ng Navotas pa rin ang lubog sa baha. No, I want to see what the damage is so that is there something that we can do? Buhusan natin ng sandbag or something, I don't know. Pero we have to get an engineer to look at it and to tell us what we can do so that hindi tuloy-tuloy ang pasok ng tubig. Mataas pa rin ang tubig eh. Umikot din ang Pangulo sa evacuation center sa Barangay Maranday pero hindi na siya bumaba dahil maging sa evacuation center mismo ay mataas pa rin ang tubig. Matapos ang pagbisitang ito ay bubuo na raw ng release package ang national government para sa mga lokal na pamahalaan. Depende sa pangangailangan. Habang hinihintay ito at ang paghupa ng baha, libu-libong Pilipinong nananatili sa mga evacuation centers tulad ng mga nabisita ng Pangulo kanina. Kabilang sa kanila si Maria Teresa Ragul na isinila ang kanyang baby girl dito na mismo sa evacuation center kahapon. Ang ipinangalan sa sanggol, Karina. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nag-iinspeksyon na ang Meralco sa lungsod ng Maynila bago tuluyang ibalik ang supply ng kuryente roon. Hinihinala kasing nakuryente ang dalawang napaulat na nasawi sa lungsod. Ang latest sa sitwasyon doon, tinutukan live ni Salima Refran. Salima? Maris, gabu-gabundok na mga basura. Yan ang iniwang pinsala ng malawakang pagbaha dito sa lungsod ng Maynila. At kung makikita mo nga itong aking nasa likuran, halos umabot na doon sa kalahati ng kalsada. Ang mga residente rito sinabi na kahit sila ay nalubog sa unos at baha, umaasa silang makakaahon muli. Ganito kalala ang bahang dulot ng habagat na pinalakas ng super bagyong Karina sa Maynila kahapon. Ang mga nakaparadang sasakyang ito sa may Vito Cruz, malapit sa Taft Avenue, inaanod na sa taas ng tubig. Kahit gabi na, maraming kalsada ang may baha pa rin at di madaanan. Talagang titiri kami pagka pinilit namin. Hindi pala biro yung may stranded ka. Gusto ko lang po ipakita sa inyo yung sitwasyon po ngayon ng Lagos Nilad. Ito po yung Lagos Nilad. Yung taas po ng tubig niya, halos sa abutin na po. Ito pong bahagi po nitong parang overpass na, no? Itong daanan po ng mga sasakyan. Ganyan na po kataas yung tubig. Ang tubig, inabot raw ng 13 talampakan. Hindi lang lampas tao, kundi lampas bubong ang taas ng tubig. Pinasok rin ng tubig maging ang underpass. Kinaumagahan, hindi pa rin naaalis ang tubig sa Lagos Nilad kahit walang tigil ang pumping operations ng mga truck ng Manila MDRMO at BFP. Oras na maalis ang tubig, agad lilinisin ang lugar para buksan sa daloy ng trapiko. Hindi ho talaga kinaya. Sa totoo lang po, ang Lagos Nilad po kasi ay below water level siya talaga sa naturalesa. Kaya lang nga po, sa lakas po ng ulan kahapon, siguro sama-sama na kasi high tide din po kahapon eh. 3 naiulat na nasawi sa lungsod. Isang 3 taong gulang na babae na nalunod sa Santa Ana at 2 nakuryente raw. Iniimbestigahan pa kung talaga bang pagkakuryente ang kanilang kinamatay. Sa inspeksyon ng Manila City Electrician's Office, may mga nakita mga illegal connection o jumper sa mga ilaw ng kalsada. Pag umuulan po, talagang mabilis po kasi ang daloy ng kuryente. So maaaring kung talagang nagbaha ho siya, maaari po talagang magkaroon ng kuryente sa area or ground po. Hindi po pwede talagang pakialaman yung mga electrical facilities natin dahil delikado po. May penalty po yan, may kulong din po yan. Nag-iikot naman ang Meralco sa iba't ibang lugar sa lungsod para matiyak na ligtas ng ibalik ang supply ng kuryente. Kailangan namin muna siguraduhin yung safety bago po namin ibalik yung serbisyo ng kuryente. Nag-subside na, safe na ibabalik po namin agad yan, rest assured. Humupa na rin ang baha sa bahagi ng Damka sa Old Santa Mesa.
Pero bakas naman ang tindi ng iniwan nitong pinsala. Nakakalat ang sari-saring basura. Sangkaterbang motorsiklo na nalubog sa tubig ang pinakukumpuni sa shop na ito. Kanya-kanyang linis naman ng mga residente. Wala tayong magagawa, kalamidad kasi ito eh. Kumbaga, wala tayong magagawa, tanggapin na lang natin. Maris, ayon nga sa Manila Public Information Office, magmula kanina madaling araw ay tuloy-tuloy yung ginagawa nilang clearing operations sa mga kalsadang apektado o may mga pinsala ng pagbaha. Sabi rin ng Manila PIO, mula kaninang alas 5 ng hapon ay bukas na sa daloy ng trapiko ang Lagos Nilad. Yan muna latest mula nga dito sa Maynila. Maris. Maraming salamat, Salima Refran. In the spirit of bayanihan ng ating Sparkle Stars na tumutulong sa pagre-repack ng relief goods na ipapamahagi sa mga nasalanta ng bagyo at habagat. Ibinahagi din nila ang kanilang experience kahapon sa gitna ng masamang panahon. Makichika live kay Aubrey Carampel. Aubrey? Tulong-tulong ang mga volunteer na nandito ngayon sa GMA Kapuso Foundation Warehouse para mag-pack ng relief goods na ipamimigay sa mga nasalanta ng bagyong Karina at ng habagat. At kabilang nga sa mga nag-volunteer ang ilang Sparkle Stars. Mula kaninang umaga, walang tigil na ang pagre-repack ng relief goods ng mga kapuso nating volunteers dito sa warehouse ng GMA Kapuso Foundation sa Quezon City. Ang ilang Sparkle Stars tumulong din para sa kahit daw maliit na paraan ay makapagbigay sila ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Tulad ni Rocco Nasino, Kim Perez at Elijah Alejo. It's our way of giving back po sa mga kapuso na lagi po tayong sinusuportahan, di ba? Maging ang pamilya ng ilan sa mga artist kasama sa mga nasalanta ng malawakang pagbaha kahapon. Tulad ni Pulang Araw star Ashley Ortega, ang bahay ng kanilang pamilya sa Cainta, binaha. They stayed na lang sa second floor, though they're safe naman. Yun nga lang, may mga gamit talaga na nasira. Kaya alam daw nila ang kahalagahan ng pagtulong. As much as possible, if I'm capable to help other people, I'm always willing to help. Nakipagbayanihan din si Sangre Flamara at TikTok Lock host Faith Da Silva at Jason Gainza. Siguro ito na lang yung maliit na bagay na pwede namin gawin para makatulong sa kanila bukod sa aming mga panalangin. Nag-volunteer din sa pagbabalot ng relief goods ang Quezon City Reservists ng Philippine Army. Kabilang ang singer at Army Reservist na si First Lieutenant Ronnie Liang. Kahapon, sa kasagsagan ng pagbuhos ng malakas na ulan, ay personal ding sumama si Ronnie sa rescue operations sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Masarap sa pakiramdam pag nakakatulong. Kasi ang reservist po kasi, volunteer, walang sweldo, pero ito po yung paglilingkod na wala kaming ina-expect na anumang kapalit. Ang ilang Sparkle Stars na tumulong din sa pag-repack, sina Olive May, Kirst Viray, Angel Litton, at AZ Martinez. Shifting ang mga nagbabalot ng relief goods dito kung kanina mga Sparkle Stars at reservists ng Philippine Army. Kasama naman natin ngayon ay volunteers mula sa Civil Military Operations Group ng Philippine Navy. At para sa mga nais pong tumulong pa, tuloy-tuloy po na tumatanggap ng donasyon ang GMA Kapuso Foundation. Yan muna ang latest, Iya. Maraming salamat, Aubrey Carampel. Mga kapuso, maraming kababayan natin ang apektado ng matinding baha dulot ng habagat na pinalakas ng Super Typhoon Karina. Kumikilos na po kami upang maghatid ng agarang tulong, kung kaya't nananawagan kami sa inyong lahat upang makipagbayanihan. Bukas po ang GMA Kapuso Foundation para sa inyong tulong. Ang inyong donasyon ay 100% tax deductible. Magbayanihan tayo, mga kapuso. Hindi isda o anumang lamang dagat kundi buwaya ang gumulat sa gitna ng malakas na alon sa Boracay. Isang uri ng saltwater crocodile ang namataan malapit sa Sinagpa Beach kaninang umaga. Posible umanong naligaw ang buwaya. Pasado alas 3 ng hapon kanina nang mahuli ito ng Philippine Coast Guard. Dadalhin ang buhaya sa shelter area ng DNR sa bayan naman ng Malay. Kabilang po ang pagbangga ng mga barge sa isang tulay sa Pasig sa mga inusisa ng Pangulo
sa DPWH kanina. Na-rescue na rin ang mga sakay ng mga barge pero marami pang tumambad na problema sa tulay. Narito po ang aking pagtutok. Nag-alala ang marami lalo para sa mga sakay ng mga barge na ito ng isang DPWH contractor na isa-isang nagsisalpok sa F. Manalo Bridge sa Pasig kahapon. Pero nasa gitna ang 19 na sakay ng mga ito kagabi. Ang huli at pang-20 naman, ni-rescue ng Bureau of Fire Special Rescue Force ng Pasig at Quezon City bago mag-alauna ng madaling araw. Nanginginig pa ng masagipan lalaki, lalo't mahigit 8 oras siyang stranded sa barge. Dinala siya sa Mission Hospital sa Pasig. May kaba kasi yung agos ng tubig is napakalakas. Tapos yung mga barge dun sa likod, nag-uumpugan dun sa may tulay. Safe naman po lahat as far as we know. Tapos ito lang may naiwan na isa unfortunately. Pero marami pang problemang tumambad nang balikan ko ang lugar ng salpukan ng mga barge na ayon sa DPWH ay nakatali naman ang husto alinsunod sa standard operating procedure. This is an purely accident and although it's still under investigation. Ang nangyari kasi sobrang lakas na ng current due to excessive rainfall dun sa ating bundok. Yung mga barge natin still natangay pa rin ng ng current ng tubig. Narito po ako ngayon sa baba ng F. Manalo Bridge kung saan mas kitang-kita ang mga barge na sumalpok sa tulay. Ang isa, tumagilid na at talagang wasak. So sa pagtingin pa lang dito ay magkakaroon na po tayo ng ideya kung gaano kalakas ang impact ng pagtama ng mga barge na ito sa tulay na nagdulot ng pinsala sa F. Manalo Bridge. Wasak ang girder ng tulay o yung nag-hold ng bigat ng mga sasakyan dumaraan sa tulay. Marami ring critical na bitak kaya sarado muna sa mga motorista ang tulay na di tiyak kung hanggang kailan. Sa ibabaw kita rin ang mga bitak sa kalsada pati ang mga posteng nagtumbahan. We requested also na bigyan kami ng ample time to investigate yung integrity ng structure, whether we can still retrofit or totally condemn. Meron namang mga alternate routes dyan. So right now, totally closed po talaga ang Manalo Bridge. Ang pagbangga ng mga barge inusisa ng Pangulo sa situation briefing kanina. What we need to do there is to get an assessment as to whether or not we can use the bridge. Bukod sa tulay, may iba pang tinamaan ang mga barge. Tinamaan din po yung isa nating pumping station, isang floodgate sa may bunga, pero hindi naman po na damage at hindi na apektuhan yung operation. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Kumpara sa mga dating character, kakaibang challenge daw para kay Barbie Fortes ang kanyang role na Adelina sa upcoming series na Pulang Araw. Sa kanyang muling pagsalang sa GMA Integrated News interviews, ibinahagi ni Barbie ang level up na pagganap. Masalimuot daw ang kanyang role sa serye, bagay na naglabas sa kanyang comfort zone. Nandiniwala din si Barbie na mahalaga ang Pulang Araw, di lang para sa kanya bilang artista. Maganda rin mapanood ang tunay na mensahe nito at kahalagahan ng proyekto para sa ating mga Pilipino. Abangan ang kabuwang panayam kay Barbie bukas. Kung ikukumpara mo yung dalawa, Clay and Adelina, sino yung mas mahirap gampanan? Para sa akin, si Adelina. Medyo may pagka-Barbie kasi si Clay. Si Adelina kasi talaga wala. Dito sa Adelina, iniba ko siya totally. Ito ang isang teleserye na masasabi ko na makakapagpa-proud sa atin muli na tayo ay Pilipino. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Emil Sumangil. Ako naman po si Mariz Umali para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.